Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Sabi naman ni Amy Marcos, pinakiusap niya na daw sa kanyang kapatid na presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. na ipatigil na nito ang People's Initiative dahil nasisira na daw ang pangalan ng kanilang pamilya. Yan mga kabunyog ha. Yan ang sinabi ni Amy Marcos. Sabi niya daw sa kanyang kapatid, pangalagaan daw ang kanilang pangalan ng Marcos kasi nasisira na daw dahil dito sa People's Initiative na to. Kaya ipapakiusap daw na ipatigil na kay Marcos Jr. ang nasabing People's Initiative. The Philippine President's sister, Senator Amy Marcos, urges him to block attempts by House lawmakers to amend the Constitution through a signature campaign. Philippine Catholic bishops suspect people have been deceived into signing a supposed people's initiative. This report from R.G. Cruz. Philippine Senator Amy Marcos is calling on President Marcos to stop the People's Initiative, which senators described as flawed and divisive. The presidential sister insists she will not allow the family name to be ruined again as charter change efforts spark disputes. This is no mere family squabble. We're talking about the Republic and the Constitution and the heart and soul of democracy here in our country. Kung sino man ang nagsimula niyan, kamag-anak ko man o hindi, talagang tututulan ko. As I've said many times, we are the most fortunate family on earth with the grace and blessing of a second chance. This was echoed by Senator J.V. Ejercito, who believes democracy is at stake if the People's Initiative pushes through. Hindi lang po Senado bilang institusyon ang nakasalalay po rito. It's our whole democratic institution ang at stake. Senate employees also joined the chorus opposing the initiative, calling it ill-timed. They urged Congress to shift their focus on improving the welfare of workers. Hindi po ito napapanahon. Pagkos nananawagan po kami na ipasa ang mga batas na nagtataas ng sahod ng mga empleyado, hindi lang sa pamahalaan, ngayon din sa private sector, ipasa ang 33,000 National Minimum Wage Law, ensure ang job security, ang food security, dahil yan po ang mga issues na dapat nating pag-usapan sa ngayon. For Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Bishop Pablo Virgilio David, he believes some signatories supporting charter change did not have full knowledge or understanding of what the signature forms represent. He also says the process was deceptive, adding that this initiative did not emanate from the people. David also urges people to keep watch over other efforts to revise the charter. He hopes there will be genuine discussions about the Constitution and issues facing the nation. The Commission on Elections backs the CVCP's call even as some signatures have been withdrawn in Antique. Kung napansin po ninyo noong mga nakaraang linggo, araw, sinasabi natin, pag tayo ipipirma, aalamin natin ano ang implikasyon nito sa ating buhay, ano ba yung pinapipirmahan sa atin, yan po ay ordinaryo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang hindi tayo nagugulat, hindi tayo nabibigla, at the same time, hindi tayo nalilinlang. House leaders say they will abide by the orders of the Commission on Elections and the Supreme Court amid challenges to the People's Initiative. Whatever it is, ang statement nga ni Speaker kahapon pa, we will abide. Pati yung sinasabi earlier na report na dadalhin sa Supreme Court ng Senate, itong PI na ito. Kung ano man ang desisyon ng Supreme Court, then sabi nga ni Speaker, we will follow that. Tulfo maintains the House doesn't want to quarrel with the Senate, saying they were instructed to concentrate on work. What the House wants is we just avoid na a clash with the Senate. Kasi kumbaga sa kuan, boss, para kaming pamilya rin, magkakapatid. Why do we fight with our brothers, di po ba? Instead of just focus on our work, which we still have a lot of work to do. House Secretary General Reginald Velasco hopes tensions between the two chambers will simmer down following the Senate's decision to start its work on a charter change. Senator Sherwin Gatchalian meantime sees the conflict de-escalating after the poll body halted all proceedings involving the People's Initiative. Umupo na kasi nga issue na ang COMELEC pinahinto na yung pagtanggap nitong mga People's Initiative, yung mga pirma. Kaya umuhupa na yung tension. At maganda yon kasi ang importante ngayon, magtrabaho na. Talagang linabanan namin yung People's Initiative dahil pag babasahin mabuti yung People's Initiative,
walang limitation yun. Pwedeng economic, pwede rin political. Yun At na pagka nga. political, anything goes na yan. At pwede nang habaan in term limits. Senator Marcos insists they are not against changes to the Constitution if the process was more transparent. The Senate is not against Chacha. It is not against the economic provisions amendments. It is not against even the People's Initiative. Huwag lang ganito. Huwag naman sa pamamaraan na ganito. It is misleading, deceiving. Huwag naman ganito. Pinatitigil na ni Amy ang People's Initiative. Ayon kay Amy Marcos, dapat ipatigil na ng kanyang kapatid na presidente ng Pilipinas, si Marcos Jr. Papakiusapan niya daw na itigil na ito kasi nasisira na ang pangalan ng Marcos. Ha? Kagagawan daw ito ng mga tao na malinaw naman ang tinutukoy ni Amy Marcos ay sila Romualdez at Lisa Araneta. Pinangalanan na yan ni Duterte. Pinangalanan na ni Duterte na itong ang nasa likod talaga ng People's Initiative, itong sila Lisa Araneta at saka itong si Martin Romualdez. Ito rin ang tinutukoy ni Amy Marcos na sila naman daw ng kapatid niyang si Marcos Jr., wala naman daw silang problema. Ang Marcos daw, yung mga Marcos talaga, hindi sila nagtutulak ng People's Initiative na yan. Ang nagtutulak daw dyan ay yung pinsan niyang si Martin Romualdez at ang kanyang ang asawa ng presidente na si Lisa Araneta. Kumbaga, para kay Amy, hindi si Marcos ang may kagagawan yan. O ngayon ang tanong mga kabunyog. Ang tanong ngayon mga kabunyog, si Marcos Jr. nga kaya ay walang alam tungkol sa People's Initiative? Parang si Marcos Jr. ay blind. Yun ang term doon. Initsapwera siya, si Marcos Jr., nila Romualdez at ni Lisa Araneta, at wala itong alam tungkol dito sa sinusulong na People's Initiative. Ganun nga kaya? O, alam ni Marcos yan, ni Marcos Jr. Kabahagi si Marcos sa mga nagplano niyan. O, sabi ni Marilu Pabian, mayroon. Mayroon. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, ang problema kay Amy Marcos, ang tingin niya, ang kanyang kapatid ay hindi kasabwat sa plano. Parang ang kanyang kapatid ay binablind, hindi alam ang lahat ng mga plano. Pero, napakaano naman na hindi alam ni Marcos Jr. yan. Nakikita na ni Marcos Jr. kung anong nangyayari. Ito, una, nag-usap na si Subiri. Unang punta ni Subiri kay Marcos Jr., sinabi niya na kung anong nangyayari. Pagkatapos niyan, pumunta ng Vietnam si Marcos Jr. Tinanong siya tungkol sa People's Initiative. Anong sabi ni Marcos Jr. habang nasa Vietnam siya? Hindi pa naman tigil yung People's Initiative, nagpapatuloy pa yan. Pag-iisipan nila kung ano talagang magandang gawin. Ibig sabihin, si Marcos Jr. ang stand pa talaga People's Initiative. Kasi kaya namang ipatigil ni Marcos Jr. yung People's Initiative. Sa katunayan, si Duterte, ang sabi ni Duterte, tatlo ang nag-uusap-usap dyan sa People's Initiative na yan. Si Marcos Jr., si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Yun. Ito kasing si Amy, parang inaalis yung kanyang kapatid. Ayaw niya pang tanggapin na ang kapatid niya ay kasabwat na nila Lisa Araneta at Martin Romualdez kung ano man ang plano nila. Patuloy tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Dito, itong ang paniwala ni Amy, hindi involved ang kapatid niya dito sa People's Initiative. Pero lahat ng indikasyon nagpapakita, involved ang kapatid niya. Sang-ayon siya sa plano Hindi naman siya yung parang naiisahan ni Romualdez at Lisa Araneta. Hindi. Kasi unang-una ganito. Kaya niya namang ipatigil yan Kung sa simula't-simula pa, ayaw niya talaga niyan, hindi siya kasama sa plano na yan, ipapatigil niya yan kay Romualdez. Presidente siya ng Pilipinas. Di ba? Pangalawa,
Hindi niya ba alam ang nangyayari? Alam niya yan. Alam niya yan. Ano? Alam niya yan. At nung nag-usap sila ni Romualdez, nangako na sila kay nung kausap nila si Romualdez at si Zubiri, nangako na sila kay Zubiri na ititigil na yan. O hindi naman itinigil. O di dapat nagalit si Marcos Jr. sa pinsan niya. Lalo na ngayon, umaalagwa na ang issue ng People's Initiative na yan. Lumalaki na ang dinudulot na pinsala sa bansa. O, hindi naman pinapatigil ni Marcos Jr. Nandun siya sa Vietnam, tinanong siya, ang sabi ni Marcos Jr., hindi ko pa namin madesisyonan kung ano talagang gagawin. Pero ang alam ko, tuloy-tuloy pa ang tuloy-tuloy pa ang People's Initiative na yan. O, kita nyo? Di ba? Ibig sabihin, alam ni Marcos Jr. ang People's Initiative, alam niya na tuloy-tuloy pa ito, pero hindi niya pinapatigil. Sa kabila ng nakikita niya na ang epekto nito. Nahahati ang bansa, nag-aaway-away. O, dahil dyan sa People's Initiative na yan. So, ibig sabihin, mayroong malaki talagang plano sila. Kumbaga, ang plano ng Marcos at ng Romualdez na binuo nilang tatlo, si Marcos Jr., si Martin Romualdez at Lisa Araneta, ay malaki ang papel ng People's Initiative na yan. Kasi kung makakamit naman nila ang layunin nila sa ibang paraan, hindi na nila isusulong ang People's Initiative. Malinaw yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kung itong si Amy, sinasabi niyang ipapatigil niya sa kapatid niya ang People's Initiative, ewan lang natin. Pero, hindi niya yata napapansin. Alam ni Marcos Jr. ang People's Initiative. Pero matagal na hindi niya pinapatigil ito. Kaya namang ipatigil yan eh. Kaya lang hindi pinapatigil. Anong ibig sabihin niya? Ngayon, magkukunwari na naman dyan sila Romualdez. Magkukunwari dyan sila Romualdez na itinigil na. Pero ang totoo, hindi pa. Tulad ng sinabi ni Salceda, tuloy. Ang instruction daw sa kanila, ituloy. Ituloy lang ang pagpapapirma. O yan. Yan ang totoo dyan. Okay, so dito tayo sa... Okay, sige po mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.